Marshall Pick, Kabanata 5773. Astronomical Phenomenon. Maraming celestial phenomenon sa Black Ink Battlefield, bawat isa sa kanila ay malaki at may kakaibang pangangatawan. Kung tungkol sa celestial phenomenon dito, lahat sila ay maliit at katangi-tangi. Ang malaking pagkakaiba sa pangangatawan ay naging dahilan upang hindi maiugnay niyang kay ang mga tuldok sa isang sandali, at hanggang sa lumitaw ang ilusyon na iyon ay bigla niyang napagtanto. Ang mga bola ng liwanag na ito ay iba't ibang hugis at sukat, bawat isa sa kanila ay naglalabas ng mahinang liwanag. Hindi ba ito ay isang celestial phenomenon? Nagulat si Yang Kai. Kung tungkol sa pinagmulan ng celestial phenomenon, alam ni Yang Kai ang isa o dalawang bagay tungkol sa kanila. Nabalitaan na noong unang bumukas ang mundo at unang naghiwalay ang pangunahing kaguluhan, hindi malinaw ang 3,000 Great Daos. Bilang resulta, ang ilang kakaibang likas na likha ay isinilang sa mundong ito, ang pinagmulan ng celestial phenomenon. Masasabing ang celestial phenomenon ay isang lubhang kakaibang pag-iral na maaaring masubaybayan pabalik sa pinagmulan ng mundo. Noong sinaunang panahon na iyon, ang mundo ay napuno ng lahat ng uri ng celestial phenomenon at naglalaman ng hindi maisip na mga panganib. Ito rin ang dahilan kung bakit mayroon pa ring mga labi ng celestial phenomenon sa kailaliman ng Black Ink Battlefield ngunit hindi sa 3,000 mundo. Sa kailaliman ng Black Ink Battlefield, kakaunti ang mga tao. Hindi pa banggitin ang human race, kahit na ang Black Ink Clan ay hindi makikipagsapalaran ng masyadong malalim sa Black Ink Battlefield, kaya ang celestial phenomenon ay maaari pa ring mapanatili ang kanilang pag-iral. Gayunpaman, sa 3,000 mundo, ang pagsilang ng universo, ang pag-usbong ng maraming buhay na nilalang, ang paggalugad at pagkasira ng hindi alam, kahit na ang orihinal na celestial phenomenon ay unti-unting mawawala sa paglipas ng panahon. Sa kasalukuyang 3,000 mundo, matagal nang nawala ang celestial phenomenon, at maraming tao ang hindi pa nakarinig ng celestial phenomenon. Si Yang Kai ay pinalad na masaksihan ang iba't ibang misteryo ng celestial phenomenon at gumamit pa ng ilang celestial phenomenon na kapangyarihan upang makatakas mula sa makapangyarihang mga kaaway. Nakakuha din siya ng maraming benepisyo mula sa celestial phenomenon C. Dahil dito, medyo pamilyar si Yang Kai sa pagkakaroon ng celestial phenomenon, ngunit hindi niya naisip na sa kailaliman ng Endless River, kapag ang Myriad Great Dao ay bumalik sa pangunahing kaguluhan, ang mga celestial phenomenon na ito ay lilito. Hindi nagtagal, natarante si Yang Kai. Ang mga celestial phenomenon ba ay talagang kasing liit at katangi-tangi gaya ng nakita niya noon? Imagination niya lang ba talaga iyon? Matapos titigan ito ng mahabang panahon, biglang nabigla si Yang Kai. Marahil ay hindi totoo ang eksena sa kanyang harapan, ang dahilan kung bakit tila napakaliit ng celestial phenomenon na ito ay dahil ito ay nasa isang espesyal na kapaligiran. Kung nasa labas, sa pag-iisip, natigilan muli si Yang Kai. Sa kailaliman ng Endless River, ang Myriad Great Daos ay lumitaw at bumalik sa pangunahing kaguluhan, na nagsilang ng maraming celestial phenomenon na ito. Sa kailaliman ng Black Ink Battlefield, mayroong celestial phenomenon C na may maraming Great Dao Rivers. Sa loob ng Endless River, marami ring puwersang Great Dao ang nag-uugnay. Bago ito, naisip ni Yang Kai na kakaiba kung paano maisilang ang Great Dao River mula sa celestial phenomenon C. Pagkatapos ng lahat, ang kapangyarihan ng dakilang Dao ay napakalalim, kaya imposibleng ito ay ipanganak mula sa manipis na hangin. Ang isang simpleng celestial phenomenon C ay hindi dapat magkaroon ng ganoong kapangyarihan. Ngunit paano kung ang celestial phenomenon C ay isinilang mula sa Endless River na ito? Ang lahat ay nagkaroon ng kahulugan ngayon. Nagulat si Yang Kai. Ang haka-haka na ito ay walang batayan, ngunit bahagyang naramdaman ni Yang Kai na marahil ito ang katotohanan. Lahat ng celestial phenomenon na umiiral sa kailaliman ng Black Ink Battlefield, maging ang mga minsang lumitaw sa 3,000 mundo at matagal nang nawala, ang pinagmulan nila ay ang lugar na ito. Lubhang gustong i-verify ni Yang Kai ang puntong ito at agad na sumugod patungo sa celestial phenomenon na kanyang binibigyang pansin. Isang nakakagulat na eksena ang lumitaw. Ang celestial phenomenon ay hindi dapat masyadong malayo sa kanya, ngunit kahit anong pilit niyang sumulong, hindi siya makalapit dito. Ang espasyo sa paligid niya ay tila walang katapusang hinayla, ngunit hindi maramdaman ni Yang Kai ang anumang pagbabago sa paligid. Habang lumilipad siya pasulong, ang kakaibang celestial phenomenon na dapat ay kasing laki ng wash basin ay mabilis na lumalawak. Tama nga, ang ilusyon na naranasan niya ay hindi lamang isang simpleng ilusyon. Ang celestial phenomenon na ito ay tunay na napakalaki, ngunit sa kailaliman nitong walang katapusang ilog, ito ay parang isang ilusyon.
Huminto si Yang Kai at dahan-daang umatras ng ilang hakbang bago bumalik sa normal ang lahat. Pagkatapos ay nagpunta siya upang siyasatin ang iba pang mga celestial phenomenon at nalaman na silang lahat ay nasa parehong sitwasyon. May nakita pa siyang malafog na celestial phenomenon. Sa mas malapit na pagsisiyasat, nalaman niyang ang alikabok sa fog na ito ay hindi tunay na alikabok, kundi isang hindi kumpletong universe world. Dati niyang na-encounter ang malafog na celestial phenomenon na ito sa loob ng universe furnace at nabigla siya rito, ngunit hindi niya inaasahan na dito ito isisilang. Ang celestial phenomenon pagkatapos ng celestial phenomenon ng lahat ng hugis at sukat ay nagtipon sa kailaliman ng endless river na ito, na pinupuno ang lugar na ito ng ligaw at sinaunang aura. Habang lumalangoy si Yang Kai sa lugar na ito, para siyang bumalik sa malayong nakaraan, nawala at hindi na makabalik. Boss. Matapos ang hindi malamang tagal ng panahon, biglang sumigaw si Thunder Shadow. Nagulat si Yang Kai at biglang bumalik sa kanyang katinoan, na pagtantong may mali. Ang kapangyarihan ng kanyang Great Dao ay talagang nawawala at malapit nang sumanib sa lugar na ito. Sa kanyang gulat, mabilis niyang pinatatag ang kanyang sarili at itinulak ang kanyang lakas para pigilan ang pagbagsak ng kanyang Great Dao. Nagtanong si Thunder Shadow Queen. Ano ang nangyari? Ang lahat ay malinaw na maayos, ngunit ang isang biglaang pagbabago ay nangyari. Kung hindi nito naramdaman na may mali, maaaring tahimik na namatay si Yang Kai dito. Pinagpawisan din si Yang Kai. Ngayon lang, siya ay ganap na nakatutok sa pagmamasid sa kakaibang celestial phenomenon, at pagkatapos na masaksihan ang lahat ng ito, bigla siyang nakaramdam ng kawalan ng pag-asa. Kung hindi dahil sa napapanahong sigaw ni Thunder Shadow ay napahamak na siya. Sa ganoong sitwasyon, kapag ang kanyang Great Dao Force ay bumagsak at sumanib sa lugar na ito, ang kanyang katawan ay maaaring ganap na masira. Ang Soul Warmang Lotus ay hindi nag-react, at ang Thunder Shadow ay hindi naapektuhan. Nag-isip sandali si Yang Kai bago naunawaan. Ang pakiramdam ng kamatayan ay hindi isang panlabas na puwersa, ngunit isang emosyon na ipinanganak mula sa sarili. Natural, hindi magre-react ang Soul Warmang Lotus. Ang dahilan ng anomalyang ito ay dahil ito ay sumasalamin sa myriad Great Dao Forces dito. Ang Thunder Shadow ay wala nito, kaya nagawa nitong mapanatili ang kanyang kamalayan. Sa kabilang banda, ang pangunahing katawan, na mayroong maraming Great Dao, ay naapektuhan ng espesyal na kapaligirang ito. Matapos magdusa ng ganoong pagkawala, agad na naging maingat si Yang Kai. Ang lugar na ito ay talagang puno ng mga panganib at hindi niya kayang maging pabaya. Sabi ni Thunder Shadow. Umakyat na tayo, ano ang makikita dito? Medyo natakot talaga. Kahit na si Yang Kai ay nakipagsapalaran noon, ang lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Ang biglaang pagbabago ngayon ay halatang hindi inaasahan ni Yang Kai. Hindi ito makakatulong ng malaki dito. Kapag may nangyari sa pangunahing katawan nito, walang makakaligtas dito. Hindi mo naiintindihan. Dahan-daang umiling si Yang Kai. Ang maraming celestial phenomenon ay talagang walang tingnan, ngunit ang asensya ng lugar na ito ay nasa kapangyarihan ng myriad Great Dao na bumalik sa pangunahing kaguluhan. Bahagya niyang naramdaman na may nahawakan siyang hindi kapanipaniwala, ngunit hindi niya ito lubos na naaninag. Parang may patong na kadena sa kanyang harapan, dahilan upang malabo niyang makita ang kagandahan sa loob ngunit hindi rin maaninag. Ang lugar na ito ay tila ang pinakamalalim na bahagi ng Endless River. Hindi lamang mayroong isang malaking bilang ng mga kakaibang celestial phenomenon, ngunit mayroon ding isang ilog na puno ng buhangin. Ang atensyon ni Yang Kai ay naakit ng iba't ibang celestial phenomenon, kaya hindi niya binigyan ng pansin ang riverbed. Sa sandaling ito, tumingin siya sa ilalim ng ilog at pumulot ng isang dakot ng buhangin, maingat na pinagmamasdan ito. Gaya ng inaasahan niya, hindi talaga buhangin ang buhangin dito. Ito ay kombinasyon ng kapangyarihan ng maraming Great Dao. Nakita pa ni Yang Kai ang embryonic form ng universe world sa buhangin. Paglikha. Ungol ni Yang Kai. Ang kaharian ng paglikha ay unang narinig mula sa bibig ni Kang. Ayon kay Kang, mayroong mas mataas na kaharian sa itaas ng 9th grade, ang Creation Realm. Sa buong mundong ito, ang tanging nakarating sa kaharian na ito ay ang tunay na pagkatao ni Mo, ang Black Ink, na nabuklod sa loob ng Primordial Heaven Source Grand Restriction. Maging si Kang at ang iba pang 9 na martial ancestors ay isang hakbang pa rin mula sa pag-abot sa kaharian na ito. Ang 10 sa kanila ay nagbukas ng landas patungo sa Heaven Opening Realm, kaya naglakbay sila ng kaunti kaysa sa iba. Ito ay naiintindihan. Kung nasa Creation Realm din sila, hindi nila magagawang patayin si Mo, ang Black Ink. Hindi alam ni Yang Kai kung gaano kalalim ang kaharian na ito. Kung tutusin,
Isa pa lang siyang pick na 8th grade, hindi pa siya 9th grade, kaya medyo malayo pa sa kanya ang creation realm. Ngunit sa kanyang opinyon, kung gusto niyang ganap na maalis ang Black Ink, kailangan niyang maabot man lang ang kaharian niya. Gayunpaman, kung paano makapasok sa creation realm ay isang misteryo pa rin. Kung hindi, mula noong sinaunang panahon hanggang ngayon, hindi lang Black Ink ang nakarating sa kaharian na ito. Si Kang at ang iba pang mga martial ancestors ay napakatalino, ngunit kahit sila ay hindi pa umabot sa antas na ito, lalo pa ang kanilang mga inapo. Marahil si Wukong, na nagmana ng kalooban ni Shi, ay may alam, ngunit sa sandaling ito dapat niyang bantayan ang Primordial Heaven Source Grand Restriction, kaya hindi siya makapagtanong. Hindi kailanman napag-isipan ni Yang Kai ang isyu ng kaharian na ito. Para sa kanya, ang pinakamahalagang bagay sa ngayon ay ang makapasok sa 9th grade, kaya wala siyang lakas o kapital para isaalang-alang ang anumang bagay na mas malalim. Ngunit sa kailaliman nitong walang katapusang ilog, tila nasaksihan niya ang mga pamamaraan ng paglikha. Ito ay hindi gawa ng isang buhay na nilalang, ngunit ang mga kababalaghan ng Universe Furnace. Masasabi ring natural na likha ito. Ang bawat butil ng buhangin sa kanyang kamay ay may embryonic form ng isang universe world. Kung ilalabas niya ang mga ito, malamang na sila ay maging isang walang buhay na patay na bituin. Tumayo si Yang Kai, malalim ang iniisip. Hindi gumagalaw. Ang Thunder Shadow ay labis na nababalisa, sa takot na ang Great Daw ng kanyang pangunahing katawan ay bumagsak tulad ng nangyari kanina, kaya tinitigan siya nito, handang sumigaw anumang oras. Ang bahagyang gumaan sa pakiramdam ay hindi na muling lumitaw ang sitwasyon. Bagamat tumayo si Yang Kai na parang estatwa ng bato, malinaw na nagbabago ang kapangyarihan ng Great Daw sa paligid niya habang halatang may naiintindihan siya. Pagkaraan ng hindi malamang tagal ng panahon, habang naghihintay si Thunder Shadow na sabik, biglang gumalaw si Yang Kai, nagkalat ang buhangin sa kanyang kamay habang lumilipad siya pataas. Aalis na ba tayo? Kudlit, tuwang-tuwa si Thunder Shadow. Bagamat ang maldita na lugar na ito ay hindi nagbigay ng maraming benepisyo sa kanya, talagang ayaw na niyang manatili pa rito. Ngayong gustong umalis ng pangunahing katawan nito, mas masaya itong gawin ito. Sa daan, nakatagpo sila ng maraming twists at turns, ngunit sa sandaling ito, sila ay mas nakaka-relax. Hindi man sila masasabing naglalakad sa patag na lupa, at least, hindi na nila kailangang dumaan sa sobrang hirap. Hindi nagtagal, dinala niyang Kai ang Thunder Shadow sa itaas na layer ng Endless River. Ang lugar na ito ay puno ng magulong at pira-pirasong dowmark, na nagpapalapot ng walang hanggan ng magulong tubig ng ilog. Sa itaas nito ay ang Endless River. Sa gulat ng Thunder Shadow, biglang huminto si Yang Kai at tahimik na tumayo sa gitna ng ilog, na pinahintulutan ng magulong puwersa na hawakan siya. Inalis pa niya ang kapangyarihan ng space-time river sa paligid niya, binalot lamang ang Thunder Shadow, pinoprotektahan ito mula sa sakuna. Martial Pick, Kabanata 5774. Nakuha ko. Ano ang ginagawa ng pangunahing katawan? Naguguluhan si Thunder Shadow, pero ayaw niyang istorbohin siya, kaya tahimik lang siyang maghintay. Habang ang mabangis na tubig ng ilog ay umaagos patungo sa kanya, ang figure ni Yang Kai ay umindayog sa gilid habang siya ay nakatayong matangkad. Ang direktang pakikipag-ugnayan na ito sa magulong puwersa ay lubhang mapanganib, na nagpapahintulot kay Yang Kai na makita ng mas malinaw at maunawaan ang tunay na katangian nito. Pagkaraan ng mahabang panahon, nagsimulang lumala ang laman na katawan ni Yang Kai, at ang gininto ang dugo ay nawala sa ilog. Habang nababalisa si Thunder Shadow, bigla siyang sumugod sa intersection ng yin at yang sa pangunahing kaguluhan at patuloy na naiintindihan ito. Ang pamamaga ng laman ng katawan ni Yang Kai ay naging mas matindi, at ang kanyang balat ay nagsimulang pumutok. Sa ilalim ng epekto ng tubig ilog, ang mga layer ng kanyang laman at dugo ay napunit. Nabaluktot ang mukha ni Yang Kai, at halatang tinitiis niya ang matinding sakit, ngunit nagngangalit siya at nagpatuloy sa pagpupursage. Nang makita ito, ang puso ni Thunder Shadow ay napuno ng pagkabalisa, natatakot na ang kanyang pangunahing katawan ay hindi sinasadyang mahulog dito. Pagkaraan ng mahabang panahon, natauhan si Yang Kai at nagpatuloy sa pagsisid, mabilis na nakarating sa intersection ng yin at yang at ng 5 elemento. Malaking tipak ng laman at dugo ang nahulog mula sa kanyang katawan. Ang kapangyarihan ng Dragon Vein at ng Eternal Tree ay itinulak sa mga limitasyon nito, ngunit nagawa lamang nitong bahagyang maibsan ang kanyang mga pinsala. Sa oras na sumisid si Yang Kai sa huling pagkakataon at umabot sa punto kung saan nabuo ng 5 elements ang isang myriad grid daw, ang kanyang aura ay naging lubhang mahina, tulad ng isang kandila sa isang bagyo na maaaring mapatay anumang oras. Kung sa buong katawan niya, gulo na ng laman at dugo.
Ang walang katapusang tubig ng ilog ay naging sanhi ng kanyang mga pinsala na tila napakabigat at miserable. Kung hindi dahil sa katotohanang may natitira pang bakas ng sigla sa kanyang katawan at buo pa rin ang Spacetime River, bumagsak na sana ang Thunder Shadow. Sa sandaling ito, ang Thunder Shadow ay talagang natakot. Malabo nitong naunawaan kung ano ang pinagkakaabalahan ng pangunahing katawan nito, ngunit ang paggawa nito ay sadyang masyadong mapanganib. Isang maling hakbang at siya ay mapapahamak. Sa kailaliman ng Endless River, ang gutay-gutay na katawan ni Yang Kai ay tahimik na natutulog, na nagpapahintulot sa tubig na salakayin siya mula sa lahat ng direksyon habang ang kanyang aura ay patuloy na hangina hanggang sa umabot ito sa isang tiyak na limitasyon. Sa kanyang orihinal na walang buhay na mga mata, dalawang malabong ilaw ang biglang lumitaw, parang apoy ng multo. Naiintindihan ko, narinig ni Thunder Shadow ang boses ng kanyang pangunahing katawan. Sa susunod na sandali, libo-libong Great Dao ang lumundag sa loob ng kanyang gutay-gutay na katawan. Ang mga ito ay hindi ang Great Daos ng Endless River, kundi ang sariling Great Dao na kapangyarihan ni Yang Kai. Maraming Great Dao ang nagsanib at sumuporta sa labas ng Spacetime River, na nagpapahintulot kay Yang Kai na mabilis na lumipad pataas. Habang lumulutang ang kanyang figure, nagsimulang mabilis na umunlad ang pinagsama-samang kapangyarihan ng Great Dao. Nang dumating si Yang Kai sa intersection ng Five Elements at Myriad Great Daos, ang Myriad Great Daos sa paligid ng kanyang katawan ay nagsimulang magpakita ng kapangyarihan ng Five Elements. Nang dumating si Yang Kai sa intersection ng Yin at Yang na nagiging limang elemento, nagsimulang ipakita ng Myriad Great Daos ang kapangyarihan ng Yin at Yang. Sa oras na dumating si Yang Kai sa pinakaitaas na layer ng Endless River, ang kanyang buong katawan ay nagkagulo na. Bukod dito, habang lumilipad siya, ang Spacetime River sa tabi niya ay nagsimulang manginig ng marahas, na naging dahilan upang maramdaman ni Thunder Shadow na parang nabaligtad ang oras at espasyo. Tila nagbaliktad ang espasyo at oras nang lumitaw ang mga patong-patong ng laman at dugo sa kanyang gutay-gutay na katawan, na unti-unting pinupuno ito hanggang sa labi. Sa huli, si Yang Kai ay ganap na nakabawi at hindi nakaawa-awa gaya ng dati, ngunit ang kanyang aura ay bahagyang hangina. Gayunpaman, siya ay nasa mataas na espiritu na may bakas ng kagalakan. Kaya ganyan yan. Bumaling kay Thunder Shadow, tinanong niya. Naiintindihan mo na ba? Napaluha si Thunder Shadow. Intindihin mo ang aking puwet. Kudlit. Malabo nitong alam na si Yang Kai ay naglalakbay pataas at pababa sa Endless River na ito upang maunawaan ang mga misteryo ng pangunahing kaguluhan. Gayunpaman, hindi nito nilinang ang kapangyarihan ng Myriad Great Daos, kaya paano nito mauunawaan ang mga misteryo nito? Ang gusto lang niyang sabihin ay, "Huwag kang magpaligaw, kinakabahan ako." Kudlit. Tumawa si Yang Kai habang nakikita ang iniisip ni Thunder Shadow. Hindi naman sa gusto niyang magpaikot-ikot, sadyang ayaw niyang palampasin ang pagkakataong ito. Sa unang pagkakataon na pumasok siya sa Endless River, ginamit niya ang kanyang Great Dao para protektahan ang kanyang sarili, kaya wala siyang naintindihan, ni hindi niya ginusto. Hanggang sa nasaksihan niya ang pagtatapos ng Endless River ay nagpasya siyang kumilos. Dahil ganap na sumuko sa proteksyon ng Great Dao, binuksan ni Yang Kai ang kanyang isip at katawan upang maunawaan ang mga misteryo ng Great Dao at pangunahing kaguluhan, na natural na sinamahan ng malaking panganib. Sa kabutihang palad, ang huling resulta ay kasiya siya. Malaki ang natamo ni Yang Kai mula sa paglalakbay na ito sa Endless River, at malabo niyang naramdaman na ang paglalakbay na ito ay makakaapekto sa kanyang paglilinang sa hinaharap. Higit pa rito, ang karanasang ito ay nagbigay din sa kanya ng ilang pagdududa. Tama ba talaga ang pagkaunawa ng mundo sa totoong pagkatao ni Mo? Nasa creation realm ba talaga si Mo? Noong nakaraan, hindi niya kailanman pinagdudahan ang puntong ito, pagkatapos ng lahat, sinabi rin ito ni Kang, ngunit pagkatapos niyang personal na maranasan ang Myriad Great Dao na bumalik sa pangunahing kaguluhan, bigla niyang napagtanto na ang creation realm ni Mo, ay kaduda-dudang pa rin. Gayunpaman, ito ay isang bagay para sa isa pang pagkakataon. Kung gusto niyang direktang harapin ang Black Ink, kailangan muna niyang lutasin ang mga nakatagong panganib na dala ng Black Ink Clan. Tungkol naman sa mabilis na paggaling ng kanyang mga pisikal na pinsala, ito ay hindi lamang isang simpleng proseso ng pagpapagaling, ngunit isang paraan upang baligtarin ang oras at espasyo. Ngayon na ang kanyang mga natamo sa Dao ng Space at Time ay umabot na sa ikawalong yugto, at sa kakayahan ng Spacetime River, nagawa niyang patatagin ang kanyang marka sa Spacetime River at maibabalik sa puntong iyon kapag kinakailangan. Ito rin ay resulta ng kanyang mga natamo sa Endless River at pagkatapos na mapataas ang maraming antas ng Great Daos, naintindihan niya ang isang uri ng mahiwagang epekto patungo sa Spacetime River. Dati,
Wala siyang ganoong paraan, higit sa lahat dahil hindi masyadong malalim ang kanyang mga natamo sa ibang Great Daw. Kaya naman noong nagpapagaling siya, nag-ilusyon ng Thunder Shadow na ang oras at espasyo ay nabaligtad. Sa katunayan, hindi ang oras at espasyo ay nabaligtad, ito ay dahil lamang sa suporta ng kapangyarihan ng Spacetime River, ang kalagayan ni Yang Kai ay naibalik sa orihinal nitong estado. Siyempre, ang pamamaraang ito ay nakakonsumo ng malaking kapangyarihan ng Great Daw, at hindi ito walang pinsala. Ito ay isang napakanobela na pamamaraan, at sa ilang mga punto ay dapat itong magpakita ng maraming kamanghamanghang gamit. Nilinggan ni Yang Kai ang kanyang ulo at tumitig sa kailaliman ng Endless River, malalim ang kanyang tingin. Malabo niyang naramdaman na ang mga misteryo ng Endless River na ito ay hindi limitado sa kanyang natuklasan, dahil noong isagawa niya ang Myriad Great Daw na bumabalik sa pangunahing kaguluhan, malinaw na nakaramdam siya ng mahinang ugong mula sa malayo. Gayunpaman, sa oras na iyon, siya ay ganap na nakatuon sa pag-activate ng kapangyarihan ng kanyang Great Daw at walang oras upang bigyang pansin ito. Kung iisipin ngayon, medyo nakakaintriga ang resonance. Saan nagmula ang resonance na ito? Mula noong sinaunang panahon, ang Universe Furnace ay lumitaw ng maraming beses at lumikha ng maraming 9th grade master para sa human race, ngunit walang nakakita sa totoong anyo nito. Kung ano ang hitsura ng world treasure na ito at kung saan ito nakatago, kahit ang 9th grade ancestors na matagal nang nabuhay ay hindi masabi. Ang Endless River ay dumaan sa buong Universe Furnace world at walang alinlangan na ang pinakamahalagang bahagi ng Universe Furnace. Ang ugong na nagmula sa dulong bahagi ay natural na nakatawag sa kanyang atensyon. Gayunpaman, walang oras si Yang Kai para hanapin ito. Matagal na siyang na-delay sa Endless River na ito, kaya hindi niya alam kung paano ang laban sa pagitan ng mga master ng Black Ink Clan at human race. Sa pagkalkula ng oras, tinansya niya na hindi ito malayo sa ikasyam na Great Daw Evolution ng Universe Furnace. Kapag dumating ang ikasyam na Great Daw Evolution, magsasara ang Universe Furnace. Oras na para umalis. Medyo nakaramdam siya ng panghihinayang. Kung alam niyang mangyayari ito, pupunta sana siya upang tuklasin ang Endless River na ito sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, kung iyon ang kaso, walang paraan upang makakuha ng dalawang pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pills, kaya palaging may mga dagdag at talo. Nanguna sa Thunder Shadow, si Yang Kai ay sumugod pataas at hindi nagtagal ay tumakbo palabas ng Endless River. Pinalawak ang kanyang Divine Sense upang suriin ang kanyang paligid, bahagyang nagulat si Yang Kai. Mabilis ding sinabi ni Thunder Shadow. May humihiling ng emergency na tulong, tila nakatagpo sila ng isang malakas na kaaway. Ito ay may isang butil ng komunikasyon na maaaring gamitin para sa komunikasyon at karaniwang dinadala sa paligid nito, na ginagawang mas madali para dito na magpadala at tumanggap ng mga panlabas na mensahe. Gayunpaman, ang paraan ng komunikasyon ng human race dito ay mas mababa pa rin kaysa sa Black Ink Clan. Para makatanggap ito ng ganoong mensahe ay nangangahulugan na ang distansya sa pagitan nila ay hindi masyadong malayo. Itatanong ko kung nasaan ito. Sabi ni Thunder Shadow. Hindi na kailangan. Habang nagsasalita si Yang Kai, lumipad siya sa isang tiyak na direksyon, alam na niya ang mga shockwaves mula sa labanan. Ilang sandali pa, naging mataimtim ang ekspresyon ni Yang Kai. Bagamat ngayon lang niya naramdaman ang mga aftershocks ng labanan, hindi niya ito masyadong naiintindihan. Ngayon, habang papalapit siya sa direksyong iyon, mahina niyang naramdaman na ang labanan doon ay hindi maliit na bagay. Matindi ang aftershocks at magulo ang mga aura. Maraming tao mula sa magkabilang panig ang naglalaban, at mayroon pang ang Royal Lords at 9th Grade Master. Ito ba ang mapagpasyang labanan? Hindi inaasahan ni Yang Kai na pagkatapos gumala sa Endless River, magiging napaka-tense ang sitwasyon sa labas. Hindi niya inaasahan na ang dahilan ng sitwasyong ito ay maiuugnay sa katotohanan na nakakuha siya ng pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pills. Sa oras na iyon, inagaw niya ang pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pills at tumakas patungo sa Endless River na may Thunder Shadow, ngunit ang Black Ink Clan ay hindi gustong sumuko ng ganoon kadali, patuloy na nagtitipon ng mga katulong upang hanapin sila. Natural na ang panig ng human race ay magiging naaayon, at bilang isang resulta, mas maraming tao mula sa magkabilang panig ang nagtipon. Hanggang sa sumali ang Chaos Spirit King na tuluyang nawalan ng kontrol ang sitwasyon. Kung mayroon lamang isang Chaos Spirit King, kahit na ang human race ay walang kalamangan, maaari nilang mapanatili ang sitwasyon. Pagkatapos ng lahat, si Yang Zhou, isang 9th grade, ay napatay ang kanyang daan palabas at malubhang nasugatan si Xiaoyu. Gayunpaman, sa pagdaragdag ng bagong Royal Lord level Master mula sa Black Ink Clan,
ang defensive line ng human race ay muling nasa panganib. Dumating si Mona Ye at sumali sa larangan ng digmaan. Nang dumating si Yang Kai at Thunder Shadow sa gilid ng battlefield, ito ang eksenang nakita nila. Nakipaglaban si Ouyang Lai kay Xiao Yu at sa dalawang grupo ng Territory Lords sa Four Directions Array. Si Xiao Yu ay malubhang nasugatan sa palihim na pag-atake ni Yang Zhu at malayo sa kalaban ni Ouyang Lai. Naiwan na walang ibang pagpipilian, maaari lamang niyang tipunin ang 8 Territory Lords at bumuo ng isang grupo upang labanan siya ng sama-sama. Sa anumang kaso, ang bilang ng mga master ng Black Ink Clan ay mas malaki kaysa sa human race, kaya hindi ito makakaapekto sa pangkalahatang sitwasyon. Ito lang ang tanging paraan para makipaglaban siya kay Ouyang Lai at maging mas mataas pa. Si Yang Zhu at ang Chaos Spirit King ay isa-isang lumaban habang ang World Force at Chaotic Force ay nagsagupaan. Ang labanan ay lubhang matindi, at si Yang Zhu ay nasa isang dahado habang nilabanan niya ang Chaos Spirit King. Pinangunahan ni Yang Xiao ang 5 master ng 8th grade human race sa 6 directions array at ginamit ang kapangyarihan ng Flowing Time Divine Palace para labanan si Mona Ye. Ang iba pang human race ay napalibutan ng mahigpit ang lugar na ito na kahit isang patak ng tubig ay hindi makadaan, at lahat ng mga master ng Black Ink Clan mula sa lahat ng direksyon ay umaatake. Malinaw na naramdaman ni Yang Kai ang pagdalaw ng isang human race master na lumalabas mula sa direksyong iyon, at ang aura na iyon ay napakapamilyar. Xiang Shan. Si Xiang Shan ay nakakalusot. Martial Pick, Kabanata 5775. Patagang paglaban. Biglang naintindihan ni Yang Kai. No wonder hindi umatras ang human race kahit na dahado sila. Ito ay dahil gusto nilang protektahan ang tagumpay ni Xiang Shan. Si Xiang Shan ay medyo mapalad na nakakuha ng pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pills. Ang orihinal na plano ni Yang Kai ay ibigay sa kanya ang Spirit Pill sa kanyang kamay, ngunit ngayon ay tila mailigtas niya ito. Buti na lang nagkaroon si Xiang Shan ng sarili niyang hindi inaasahang pagkikita, ngunit ngayon na malapit na siyang makapasok, naakit niya ang atensyon ng Black Ink Clan. Hindi ito maganda. Sa pagtingin sa kasalukuyang sitwasyon, medyo nagulat si Yang Kai. Ang una ay natural sa panig ni Yang Zhu. Matapos ang hindi pagkikita sa loob ng napakaraming taon, sa pagkakataong ito ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay talagang nakalusot sa 9th grade. Sa kabilang banda, si Yang Kai, ang big brother, ay umaaligid pa rin sa tuktok ng 8th grade. Dahil dito ay nakaramdam ng kasiyahan at pagkadismaya si Yang Kai. Sa pag-iisip ng mabuti, nabigo siya bilang isang anak at bilang isang nakatatandang kapatid. Ang ugat ng kapanganakan ni Yang Zhu ay dahil siya ay gumagala sa mundo sa loob ng maraming taon at hindi niya nagawang gampanan ang kanyang tungkulin bilang anak na anak sa kanyang mga magulang. Bukod dito, madalas ay walang balita tungkol sa kanya, kaya natakot ang kanyang mga magulang na baka isang araw ay hindi nila matanggap ang balita ng kanyang pagkamatay. Hindi matanggap ng kanyang mga magulang ang ganoong kahihinatnan, at hindi nila maasahan na palaging nasa bahay ang kanilang anak, kaya nagpasya silang magkaroon ng isa pang anak. Bilang resulta, ipinanganak si Yang Zhu. Gayunpaman, mula nang ipanganak ang kanyang nakababatang kapatid na babae, siya, bilang kanyang nakatatandang kapatid, ay hindi kailanman nagampanan ang kanyang mga responsibilidad bilang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki. Ni minsan ay hindi niya ito sinamahan noong bata pa ito at hindi niya ito tinuruan kung paano magtanim. Kahit noong nasa labas siya sa pakikipagsapalaran kasama si Yang Xiao at ang iba pa, hindi nagbigay ng maraming proteksyon si Yang Kai. Kahit ngayon, ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay katulad niya, nagmamadaling lumabas upang patayin ang mga kaaway, iniwan ang kanyang mga magulang sa High Heaven Palace, sabik na naghihintay. Napakasamang panahon. Bilang karagdagan kay Yang Zhu, mas nagulat si Yang Kai kay Mona Ye. Ang taong ito ay nasa larangan din ng digmaan, nakaharap sa 6 directions array na pinamumunuan ni Yang Xiao, at talagang namumuna. Kailangang malaman ng isang tao na si Yang Xiao ay may suporta sa Flowing Time Divine Palace, at siya rin ang bumuo ng 6 directions array, kaya paano magiging kalaban si Mona Ye? Sa lohikal na pagsasalita, dapat ay hindi pa siya nakaka-recover sa kanyang mga pinsala. Sa projection space ng Universe Furnace, si Yang Kai ay naging dahilan upang siya ay malungkot, at ang kanyang mga pinsala ay hindi magaan. Sa normal na mga pangyayari, sapat na ang 5 directions array para pigilan ang pseudo-royal lord na si Mona Ye. Tumingin sandali si Yang Kai sa paligid at nagulat siya. Ang mga pinsala ni Mona Ye ay tila hindi gaanong kalubha gaya ng inaasahan niya, at hindi na siya pseudo-royal lord. Ang lakas na ipinakita niya ay tiyak na nasa antas ng isang tunay na royal lord.
Ang taong ito ay nakakuha din ng pagkakataon at nakahanap ng pinakamagandang kalidad na heaven opening pills. Ang puso ni Yang Kai ay napuno ng paghamak, sumasang-ayon sa matandang kasabihan. Ang mabubuting tao ay hindi nabubuhay ng matagal, ngunit ang mga salot ay nabubuhay sa loob ng 1,000 taon. Kudlit, hindi niya pinatay si Mona Ye sa projection space ng Universe Furnace, na talagang isang pagkakamali. Kaya lang sa oras na iyon, hindi niya inaasahan na ang kanyang mga pamamaraan ay magti-trigger ng tunay na pagkatao ng Universe Furnace, na magiging sanhi ng paghila nila ni Mona Ye sa Universe Furnace World. Boss, nandyan ang second brother. Nakayuko pa rin si Thunder Shadow sa balikat ni Yang Kai, inilipat ang kanyang natal divine ability upang itago ang aura ni Yang Kai habang nagpadala siya ng voice transmission. Nakilala nito si Fang Tianxi. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ay nakipag-away sa mga master ng Black Ink Clan sa Great Territory Battlefield at ilang beses na silang nagkita, ngunit hindi alam na si Fang Tianxi ang human race body ni Yang Kai hanggang sa sinabi ni Yang Kai kay Uyang Lai tungkol dito. Bahagyang tumango si Yang Kai, natural na nakikita si Fang Tianxi. Si Fang Tianxi ay kabilang sa Six Directions Formation ni Yang Xiao, at dahil sa kanyang taset na pakikipagtulungan kay Yang Xiao kaya niya napigilan ang Royal Lord na si Mona Ye. Hindi sa ayaw ni Yang Xiao na bumuo ng Seven Directions Array, kung mabuo niya ngayon ang Seven Directions Array, walang alinlang ang makakatulong ito sa sitwasyon. At least, hindi magiging mahirap para sa kanya na labanan si Mona Ye. Ngunit sa ngayon, ang human race ay may mas kaunting tao kaysa sa Black Ink Clan, at bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang battle formations. Kung magtatalaga sila ng isa pang tao, malaki ang posibilidad na bumagsak ang defensive line ng kabilang panig. Higit pa rito, hindi ganoon kadaling mabuo ang Seven Directions Array. Dahil hindi sila pamilyar sa isa't isa at hindi sapat ang kanilang koordinasyon, ang padalos-dalos na pagbuo ng Seven Directions Array ay hindi kasing dali ng paggamit ng Six Directions Array. Hindi bababasa, nagawa ni Yang Xiao na mapanatili ang Six Direction Array ng madali. Sa kabuuan, ang sitwasyon sa panig ng human race ay hindi optimistiko. Sina Yang Zhou at Uyang Lai, ang panig ng 9th grade ay hindi masyadong problemado, ngunit ang panig ni Yang Xiao at ang iba pa sa defense line na nakapalibot kay Xiang Shanara ay nakataya. Kapag natalo ang panig ni Yang Xiao o naputol ang kanilang defensive line, tiyak na makararanas ng malaking kabiguan ang human race. Natutuwa si Yang Kai na hindi siya nag-aksaya ng masyadong maraming oras sa Endless River. Sa ngayon, ang tanging bentahe ng human race ay siya at si Thunder Shadow ay nagtatago sa mga anino. Kailangan niyang pumili ng isang breakthrough point para maibsan ang pressure sa human race. Maaaring iwanang mag-isa ang Chaos Spirit King, hanggat kaya itong pigilan ni Yang Zhou, sapat na ito. Bukod dito, lihim na naisip ni Yang Kai na kahit na maglunsad siya ng palihim na pag-atake, wala siyang magagawa sa Chaos Spirit King. Kung hindi niya ito mapapatay sa isang suntok, magiging mas marahas lang ang Chaos Spirit King. Nakikitungo sa dalawang Royal Lords. Wala sa dalawang Royal Lord na ito ang nasa perpektong kondisyon. Ang kalaban ni Uyang Lai ay tila nakaranas ng matinding pinsala at ang kanyang aura ay hindi matatag, ngunit mayroon pa ring 8 Territory Lords na nagtutulungan sa kanya. Si Mona Ye ay nasugatan din, ngunit ang kanyang mga pinsala ay hindi malubha, ito ay dapat na natira sa dati. Kahit alin ang atakihin niya, walang kumpiyansa si Yang Kai na patayin sila sa isang suntok. Ang isang dalubhasa sa antas ng isang Royal Lord ay hindi ganoon kadaling pumatay, sa karamihan ay makakaranas sila ng ilang mga pinsala. Dahil iyon ang nangyari, mas mabuting putulin ang isang daliri nila. Ang defensive line ng human race ay nasa ilalim ng sobrang pressure, at ang pangunahing dahilan nito ay dahil mayroong higit sa 12 pseudo-royal lords. Ang 12 ng pseudo-royal lord na ito ay nag-iisang lumalaban, ngunit nagbigay din ito ng matinding pressure sa human race. Ang bilang ng pseudo-royal lords mula sa Black Ink Clan na pumasok sa Universe Furnace World ay hindi limitado sa bilang na ito, ngunit napakarami lamang ang lumitaw dito. Ang iba pang pseudo-royal lords ay nasa daan pa rin o hindi sila nagdala ng anumang Black Ink Nest. Ang tunay na ubod ng labanang ito ay hindi ang pakikibaka sa pagitan ng Royal Lord at ng 9th grade, kundi si Xiang Shan. Hanggat magpapatuloy ang human race hanggang sa makalusot si Xiang Shan sa 9th grade, magagawa nilang gawing tagumpay ang pagkatalo. Mabilis na nagdesisyon si Yang Kai. Sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi niya magagawang palihim na patayin ang Royal Lord. Sa pakikipagtulungan ng Thunder Shadow, malaki ang posibilidad na mapatay niya ang isang pseudo-royal lord. Matapos magpadala ng mensahe kay Thunder Shadow, ang lalaki at leopardo ay agad na lumipad patungo sa larangan ng digmaan na parang mga anino.
Sa sandaling ito, marami sa mga master ng Black Ink Clan ang umaatake sa defensive line ng human race, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakalusot. Maraming master ng Black Ink Clan ang umungal sa galit. Sa mga tuntunin ng mga numero, ang panig ng Black Ink Clan ay may ganap na kalamangan. Sa mga tuntunin ng mga pormasayo ng labanan, ang Territory Lords ay maaari ding bumuo ng 4 or 5 direction array na hindi mas mababa sa human race, ngunit ang panig ng human race ay nagawang umasa sa mga battleship na kanilang dinala upang bumuo ng isang perpektong defensive barrier sa paligid. Xiang Shan. Sa pagharap sa galit na pag-atake ng mga master ng Black Ink Clan, ang panig ng human race ay nakatuon lamang sa pagdepensa habang ang mga defensive array sa battleships ay itinulak sa kanilang mga limitasyon. Nang hindi nalagpasan ang mga depensa ng battleship, ang panig ng Black Ink Clan ay walang paraan upang magdulot ng anumang malaking pinsala sa human race. Ito rin ang pangunahing dahilan kung bakit ang mga puwersa ng human lahi ay nakapagpatuloy hanggang ngayon sa kabila ng kanilang maliit na bilang. Sa sandaling ito, ang lokasyon ni Xiang Shan ay parang isang mabangong pulot, na umaakit ng hindi mabilang na mga langgam at insekto. Gayunpaman, kahit na ito ay isang battleship, hindi nito kakayanin ang ganoong pagkatalo ng masyadong mahaba. Kapag nasira ang battleship, kailangang harapin ng mga amo ng human race ang pagkubkob ng malalakas na kaaway, at mahirap sabihin kung gaano katagal sila magtatagal. Sa isang lugar sa defensive line, isang pseudo-royal lord na may sungay ng baka sa kanyang ulo ang biglang sumalakay, nagpapadala ng mga alon ng purong black ink strength, na naging sanhi ng pagkutitap at pagdilim ng magaan na kurtina sa kanyang harapan. Pakiramdam niya ay malapit nang maputol ang defensive line na nabuo ng human race's battleship. Marahil sa susunod na sandali, ang mga depensa ng battleship ay masisira niya at ang human race na nagtatago sa loob ay kailangang harapin siya ng direkta. Human race brats, kayo ay nakatakdang mamatay dito. Siya ay umungal, ang kanyang mga mata ay puno ng uhaw sa dugo na liwanag. Kahit na siya ang nangunguna, hindi niya kinalimutang supilan ang moral ng human race. Hindi alintana kung ito ay kapaki-pakinabang o hindi, ang pagsigaw ng ganito ay nagpaginhawa sa kanya. Minsan na siyang nakipaglaban sa isang madugong labanan sa mga amo ng human race, ngunit bago siya naging pseudo-royal lord, ang mga kalaban na nakatagpo niya ay napakahirap harapin. Ngunit sa pagkakataong ito, ang ilang daang human race master ay parang mga pagong sa isang garapon, naghihintay lamang sa kanila na makalusot sa defensive line bago sila katayin. Ito ang pinakahihintay na tagumpay ng Black Ink Clan, at tiyak na magiging kasiya siya. Halos makita na niya ang eksena. Biglang sumikip ang kanyang puso at nanlamig ang kanyang katawan ng bumalot sa kanya ang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng krisis. Bahagyang nagulat ang malaoks na pseudo-royal lord, ngunit bago pa siya makapag-react, isang aura ang sumugod sa kanya mula sa likuran. Ang aura na ito ay napakabangis na kahit siya, ang pseudo-royal lord, ay nakaramdam ng matinding kirot sa kanyang balat. Siya ay tinambangan. At saka, hindi naman mahina ang umambos sa kanya. Sa isang iglap lang, napagtanto ng pseudo-royal lord na ito ang nangyari. Wala na siyang panahon para isipin kung sino ang umambos sa kanya o kung paano siya nakalapit ng ganoon katahimik. Ang black ink strength sa kanyang katawan ay biglang sumabog at pumulupot sa kanyang katawan sa pagtatangkang itago ang kanyang sarili. Gayunpaman, ito ay ganap na walang silbi. Sa sandaling sumabog ang kanyang black ink strength, isang matinding sakit ang nagmula sa kanyang likod. Kitang-kita niya ang isang napakatalam na sandata na tumutusok sa kanyang katawan. Sa pagmamadali sa pagbabalik tanaw, malabo niyang nakita ang mukha ng isang medyo pamilyar na binata, malamig ang ekspresyon at ang mga mata ay puno ng layuning pumatay. Sa krisis sa buhay o kamatayan na ito, hindi naging mabagal ang reaksyon ng pseudo-royal lord na ito. Ang kanyang figure ay mabilis na sumugod, na inilalayo ang kanyang sarili mula sa umaatake. Ang matalim na sandata na tumagos sa kanyang katawan ay gumuhit ng dugo, ngunit ang sugat ay naglalaman pa rin ng isang napakalalim na enerhiya na tumama sa kanyang isipan, na naging sanhi ng kanyang puso na manginig at ang kanyang isip ay hindi mapakali. Sa likod niya, bahagyang sumimangot si Yang Kai. Oo naman, hindi ganoon kadaling patayin ang pseudo-royal lord. Bagamat natulungan siya ng Thunder Shadow at tahimik na lumapit sa angkop na posisyon para maglunsad ng palihim na pag-atake, ang kultibasyon ng kanyang kalaban ay umabot na sa antas ng pseudo-royal lord, kaya medyo hindi makatutuhanang patayin siya sa isang suntok. Sa huli, mababa pa rin ang lakas niya. Kung ang kabilang partido ay isang territory lord lang, kahit na siya ay isang innate territory lord, maaaring patayin siya ni Yang Kai sa isang spear strike.
Nang walang kaunting pag-aalinlangan, itinapon ni Yang Kai ang kanyang sibat at itinapon ang Space-Time River, na nagdulot ng pagbagsak nito patungo sa Pseudo Royal Lord. Bago pa may sigaw ng Pseudo Royal Lord ang kanyang babala, bigla siyang nawala, na nag-iwan lamang ng malaking splash. Martial Pick, Kabanata 5776. Dumating ka na sa wakas. Ang biglaang pangyayaring ito ay nagulat sa Black Ink Clan na nakikipaglaban, ni isa man sa kanila ay hindi malinaw na nakikita kung ano ang nangyayari. Ang alam lang nila ay isang kakaibang ilog ang biglang lumitaw, na sinundan ng pagkawala ng Pseudo Royal Lord. Sa lugar kung saan nagtipon ang mga mata ng lahat, tanging ang katawan ng Thunder Shadow ang kumikislap ng kidlat at nag-transform sa isang bola ng kidlat. Sa isang dagandong, ibinuka nito ang bibig at kumagat patungo sa isang malapit na Territory Lord. Ang Territory Lord ay isa lamang promoted Territory Lord, kaya nang siya ay nahuli, siya ay nakagat ng Thunder Shadow. Ang Thunder Pond ay pumutok at kumikidlat, na naging dahilan upang ang Territory Lord ay manginig ng husto at ang kanyang Black Ink Strength ay nawala. Mabangis na kumagat ang Thunder Shadow, direktang kumagat sa kalahati ng katawan ng Territory Lord na ito. Sa hitsura ng pang-aalipusta, iniluwa nito ang kanyang sirang katawan at umungal. Tingnan mo kung paano kayo kinagat ng Old Master na ito hanggang sa mamatay. Nang matapos siyang magsalita, biglang sumanib sa kawalan ang kanyang figure at muling lumitaw sa harap ng isang Territory Lord. Ibinuka niya ang dagwang bibig niya na naglalaman ng kidlat, mariing kinagat niya. Napakalakas ng Thunder Shadow, kung hindi, nang unang makatagpo ito ni Yang Kai, hindi nito magagawang makipaglaban sa ilang Territory Lords ng mag-isa. Sa kailaliman ng Endless River, nakalulo nito ng malaking halaga ng Great Dao Force na tugma sa katawan nito at malapit ng sumabog. Ngayon, ang lakas nito ay mas malakas pa kaysa dati. Paano magiging kalaban nito ang isang pro-promoted Territory Lord lang? Sa isang kisap mata, dalawang Territory Lord ang nasawi. Siya ay nawala ng walang bakas at naglunsad ng isang malakas na pag-atake. Ang ganitong uri ng hindi mahulaan na pamamaraan ay talagang mahirap bantayan. Ang mga master ng Black Ink Clan ay nagulat lahat, habang ang panig ng human race ay nasa sabik, napagtanto nilang lahat na dumating na ang mga reinforcement at ang mga reinforcement na ito ay napakalakas. Hindi pa banggitin itong Thunder Shadow Great Emperor na gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa Great Territory Battlefield, kahit na ang figure na kalalabas lang ay halatang hindi isang mahina, kung hindi, imposible para sa kanya na targetin ang Pseudo Royal Lord. Sa kabilang banda, may ilang mga masters ng human race na nakilala ang iconic na Space-Time River. Si Zhong Chanhei, Xiongji, Liu Feifei, at ang iba pa ay personal na nakitang ginagamit ni Yang Kai ang ilog na ito, kaya paanong hindi nila malalaman na dumating siya. Ang nag-ambush sa Pseudo Royal Lord at nagdala sa kanya sa Space-Time River ngayon lang ay kailangang si Yang Kai. Bago ito, medyo naguguluhan sila kung bakit hindi nagpakita ng sarili si Yang Kai, na siyang pasimuno ng lahat ng kaguluhang ito. Sa sandaling ito, sa wakas ay tumahimik ang kanilang puso. Dumating na si Yang Kai. Kahit na ito ay isang tao at isang leopardo lamang, ito ay nagbigay sa lahat ng malaking kumpiyansa. Sa larangan ng digmaan, umikot ang Thunder Shadow sa Space-Time River at kinagat ang ilang Territory Lords hanggang sa mamatay, ngunit pinalipad ito ng isang Pseudo Royal Lord na sumugod upang tumulong. Nagluwa si Thunder Shadow ng isang subo ng dugo at nang sumugod ang Pseudo Royal Lord para tapusin ito, nawala ito sa kawalan. Ang layunin nito ay napakalinaw, ito ay ang Territory Lords. Kahit si Yang Kai ay hindi katugma para sa isang Pseudo Royal Lord, pabayaan ito. Ang pilit na pakikipaglaban ay simpleng panliligaw sa kamatayan. Gayunpaman, sa pamamagitan ng pag-asa sa sarili nitong natal divine ability at malalakas na paraan ng Open Siba, nagawa nitong patayin ang lahat ng mga masters ng promoted Territory Lord. Ito rin ang layunin ni Yang Kai. Sinusubukang pagaanan ang presyon sa panig na ito. Gayunpaman, hindi nagtagal, walang nagawa si Thunder Shadow. Ang Black Ink Clan ay may maraming Pseudo Royal Lords, at pagkatapos magdusa ng ilang pagkatalo, ang Territory Lords ay mabilis na bumuo ng battle formation, na naging dahilan para mahirap para sa Thunder Shadow na makakuha ng anuman. Bukod dito, sa ilalim ng pagsisiyasat ng napakaraming master ng Black Ink Clan, kahit ang natal divine ability nito ay hindi na itago ang figure nito, na nagpapahintulot sa kanila na matuklasan ang kinaroroonan nito. Matapos tamaan ng ilang beses ng Pseudo Royal Lord, ang kidlat sa paligid ng katawan ni Thunder Shadow ay lumabo ng husto. Ibinaling ang kanyang ulo, ang kanyang mga amber na mata ay nakatitig sa magulong Space-Time River habang siya ay mabilis na tumakas, sumisigaw. Boss, iligtas mo ako.
Kung hindi ka lalabas ngayon, natatakot akong maging isang patay na leopardo. Sa likod niya, maraming pseudo-royal lords ang humahabol sa kanya, at mayroon ding ilang master ng Black Ink Clan na binobomba ang Space-Time River. Kahit anong paraan ang kanilang ginagamit o kung sino ang gumamit nito, magkaaway pa rin sila, kaya tama lang na lumaban. Ang marahas na pagyanig ng Space-Time River ay nagmula sa parehong panlabas na pag-atake at panloob na mga salungatan. Matapos ipatawag ni Yang Kai ang Space-Time River at hilahin dito ang parang ox na pseudo-royal lord, agad siyang sumugod, napakabilis ng kanyang bilis na hindi man lang siya makita ng maraming tao. Sa Space-Time River, nagkaroon siya ng natural na kalamangan. Bagamat hindi siya nang ahas na sabihin na kaya niyang kontrolin ang lahat sa loob tulad ng sa miniature universe, sa ilog na ito, mayroon siyang ganap na kalamangan. Noong nakikipag-usap siya sa pseudo-royal lord na nagngangalang Menkei, ginamit niya ang Space-Time River, ngunit sa kasamaang palad, nakatakas si Menkei. Gayunpaman, noong panahong iyon, ang Space-Time River ay isang simpleng ilog lamang. Sa sandaling ito, ang Space-Time River ay napuno ng kapangyarihan ng 3,000 Great Dao, at ang umuunlad na Great Daos ay nagtagpo sa maraming mga undercurrent na bumuo ng iba't ibang misteryo, hinati ang mga ito sa yin at yang, binago ang mga ito sa 5-element Saturday ipinanganak sa myriad Great Daos, ibinalik sila sa Primal Chaos, inaatake ang kanilang mga kaaway hanggang sa sila ay nahihilo. Itinago ni Yang Kai ang kanyang sarili at naghintay ng pagkakataon na maglunsad ng palihim na pag-atake. Kasabay ng pagsigaw ng Thunder Shadow para sa tulong, malinaw na naramdaman ng lahat ang isang malakas na aura na biglang bumagsak mula sa umaalon na ilog. Sa susunod na sandali, isang figure ang lumitaw mula sa mga alon, na may hawak na isang bangkay sa kanyang kamay. Ang mga master ng Black Ink Clan ay nagulat lahat. Sa maikling panahon lang, nahulog na ang isa sa pseudo-royal lords. Bagamat maraming pseudo-royal lords sa panig ng Black Ink Clan, wala ni isa sa kanila ang bumagsak matapos makipaglaban sa human race sa loob ng mahabang panahon, ngunit ngayon ay mayroon na. Sa pagbabalik tanaw sa binata na nakatayo sa ilog, malamig ang kanyang ekspresyon, casual niyang itinapon ang bangkay sa kanyang kamay. Yang Kai. Ang isa sa mga master ng Black Ink Clan ay tumawag, sa wakas ay nakilala ang mukha ng taong ito. Yang Kai. Si Mona Ye, na pinipigilan si Yang Xiao at ang iba pang bumubuo sa Six Directions Array, ay sumigaw ng may tame time na ekspresyon. Sa pagkakataong ito, pagkatapos pumasok sa Universe Furnace World, nakuha niya ang sarili niyang pagkakataon at talagang nakalusot sa Royal Lord level. Maging ang mga naunan niyang sugat ay halos gumaling na. Noong una, naisip niya na kung muli niyang makilala si Yang Kai, magkakaroon siya ng pagkakataon na patayin siya at ganap na malutas ang malaking problemang ito. Ngunit ngayon, tila mayroon ding sariling mga pagkakataon si Yang Kai. Ang kasalukuyang Yang Kai ay mas malakas kaysa sa huling pagkakataong naghiwalay sila. Ang kakaibang ilog na ito ay malinaw na isang bagong pamamaraan na naintindihan ng kabilang partido, ngunit hindi pa niya nakitang ginamit ito noon. Higit pa riyan, nagawa na niyang magdulot ng nakamamatay na banta sa isang pseudo-royal lord master. Ito ang pinaka-inaalala ni Mona Ye. Bagamat napatay na niya si Diwu noon, napakaraming pagkakataon ang nangyari noong panahong iyon at hindi ito pagpapakita ng lakas ni Yang Kai. Lihim na nabigla, matagal nang naabot ni Yang Kai ang rurok ng 8th grade. Sa lohikal na pagsasalita, wala nang pag-asa para sa kanya na umunlad pa sa buhay na ito, ngunit sa labis na paglaki ng kanyang lakas, ang gayong tao ay talagang isang malaking banta sa Black Ink Clan, kaya kailangan nilang alisin siya sa lalong madaling panahon. Lihim siyang natuwa na noong nakikipag-usap siya kay Yang Kai, si Yang Kai ay walang ganitong uri ng kakayahan, kung hindi, siya ay magduruse sa parehong kapalaran, pagkatapos ng lahat siya ay walang iba kundi isang pseudo-royal lord noon. Bata, dumating ka na sa wakas. Kung ikukumpara sa mabigat na kapaligiran ng Mona Ye, mas masaya si Uyang Lai. Hindi pa naipapakita ni Yang Kai ang kanyang mukha, kaya naisip niya na ang munting brat na ito ay nakatagpo ng isang uri ng kamalasan, ngunit ngayon ay tila hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa kanya. Ang munting brat na ito ay buhay pa at sumisipa, at ngayong nakapatay na siya ng pseudo-royal lord, ang moral ng human race ay tumaas ng husto. Big Brother. Tumawag din si Yang Zhu. Nilinggan ni Yang Kai ang kanyang ulo kay Yang Zhu at ngumiti. Tumuon sa pagtatanggol. Agad na tumugon si Yang Zhu ng masunurin. Oo, muling ibinaling ni Yang Kai ang kanyang ulo at pinunasan ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Kahit na mayroon siyang ganap na kalamangan sa mga tuntunin ng geographical na lokasyon, sa tulong ng pagsugpo sa Space-Time River, kung gusto niyang pumatay ng pseudo-royal lord sa ganoong kaikling panahon, kailangan niyang magbayad ng halaga.
Ngunit sulit ito. Patayin siya. Galit na umungol si Mona Ye. Sa tuwing makakatagpo niya si Yang Kai, walang magandang mangyayari, at sa pagkakataong ito ay walang exception. Ang taong ito ay isang malaking variable. Bagamat may kalamangan pa rin ang Black Ink Clan, mahirap sabihin kung sila ay magiging dehado dahil sa kanya. Kung maaari, mas handa niyang patayin si Yang Kai mismo, ngunit sa sandaling ito, si Yang Xiao at ang iba pa ay desperado na sinusubukang saluhin siya, na ginagawang imposible para sa kanya na makatakas. Sa sandaling magbigay ng utos si Mona Ye, ang maraming master ng Black Ink Clan ay hindi nang ahas na maging pabaya. Pinalibutan siya ng ilang pseudo-royal lords mula sa iba't ibang direksyon, ngunit bago sila dumating, isang malakas na aura ang bumungad sa kanila. Dahil natuto sa kanilang mga nakaraang pagkakamali, ang pseudo-royal lords ay hindi nang ahas na maliitin si Yang Kai kahit kaunti, lahat sila ay nakikipag-usap sa kanilang mga divine senses, bawat isa sa kanila ay nagpapakita ng kanilang pinakamalakas na paninindigan. Malamig na humirit si Yang Kai at tinawag ang Thunder Shadow bago bawiin ang Space-Time River. Sa susunod na sandali, na-activate ng Thunder Shadow ang natal divine ability nito at ang lalaki at leopard ay nawala ng walang bakas. Doon, isang pseudo-royal lord ang lumingon sa isang tiyak na direksyon at galit na sumigaw bago sumuntok. Sa direksyong iyon, napaatras ang figure ni Thunder Shadow habang sumisigaw. Bakit mo ako hinahampas? Wala si boss. Habang sumisigaw siya ay tumalsik siya ng isang bibig ng dugo. Ang pseudo-royal lord na nagpadala ng pag-atake sa Thunder Shadow ay hindi napigil ang magulat, at sa susunod na sandali, narinig niya ang tunog ng umaagos na tubig. Bigla siyang lumingon at nanlaki ang mga mata. Lingid sa kanilang kaalaman, si Yang Kai ay lumitaw na sa ibang direksyon, at ang malaking ilog ay biglang lumitaw, na nagwawalis sa isang lugar. Tulad ng hangin ng taglagas na tinatangay ang mga nahulog na dahon, ang 12 ng mga territory lords na natipon doon ay tinangay sa ilog. Sa susunod na sandali, kinuha ni Yang Kai ang ilog at tumakbo. Habang inaakit ni Yang Kai ang atensyon ng mga master ng Black Ink Clan, ginamit din ni Thunder Shadow ang kanyang natal divine ability para makatakas. Bilisan mo at habulin mo sila. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Mona Ye nang makita niyang natulala pa rin ang ilang pseudo-royal lords. Bukod dito, kahit anong uri ng mahiwagang pamamaraan ang ilog na iyon, isang pseudo-royal lord ang pinatay ni Yang Kai, kaya paano magkakaroon ng magandang wakas ang dosenang territory lord na iyon? Noon lang nag-react ang pseudo-royal lords at nagmamadaling hinabol siya, pero paano nila siya maaabutan? Ilang beses na commandant ang figure ni Yang Kai bago siya nawala. Muling nagbago ang ekspresyon ni Mona Ye nang sumigaw siya. Bumalik ka. Ang ilang pseudo-royal lords ay agad na huminto at mabilis na bumalik, nakatitig kay Mona Ye na may hinanakit. Ikaw ang nagsabi na habulin natin siya, ngayon gusto mong bumalik tayo, ano ba talaga ang gusto mo?